Lubhang nagulat si Luan. Ang dating kumikinang na batong halamanan ay natuyo, at sa loob nito ay nakasalansan ang mga buto ng tao. Sumimangot siya. Tiyak na ito ang mga naninirahan sa banal na lupain ng batong halamanan. Sino man ang sumalakay sa kanila ay brutal silang pinatay. Kung pag-uusapan ang mga antas ng paglilinang sa daigdig, ang lugar na ito ay kabilang sa nangungunang dalawa. Ang mga tao rito ay halos hindi magapi. Kahit na bumaba ang mga nilalang mula sa mundo ng mga Diyos, mahihirapan silang harapin ang mga naglilinang sa lupaing ito. Bawat tao rito ay may sapat na kapangyarihan upang wasakin ang mismong daigdig. Gayunpaman, ang buong angkan na ito ay nilipol. Hindi ko maisip kung sino ang nakagawa nito. Nakakita siya ng kaunting tubig halaman na hindi pa sumisingaw. Kokolektahin ko ang natitira at aalis na ako rito. Hindi ligtas ang manatili rito. Ang parehong puwersa na lumipol sa kanila ay madali ring makakapatay sa akin. Isang bagay ang malinaw. May isang nakakatakot na bagay na paparating sa daigdig. Seryoso siyang tumingin sa paligid. Dati nilang tinatawag ang lugar na ito na tahanan ng mga Diyos. Kung maging ang lugar na ito ay nakaranas ng gayong kakilakilabot na wakas, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa daigdig. Ang eksena ay lumipat sa isa pang larangan ng digmaan kung saan patuloy pa ring naglalabanan ang Haring Bangkay at ang Binibining Nyebe. Humihingal ang Binibining Nyebe, magpahinga muna tayo. Pagod na ako, mapait na naisip ng Haring Bangkay. Sumpa, gaano man ako magsikap, hindi ko siya matatalo. Katulad ko lang siya. Hindi siya mamamatay. Naiinis, bigla siyang lumipad palayo. Sinusubukang tumakas, agad siyang hinabol ng Binibining Nyebe habang tumatakas ang Haring Bangkay. Hindi sinasadya siyang nabangga kay Luchin. Kalmadong binati siya ni Luan. Instructor Gina, pakihatid po ang Haring Bangkay pabalik sa Tungshu. Ihatid niyo lang po siya sa airport. Alam na niya ang iba pang daan. Nagreklamo ang Haring Bangkay. Pinahirapan ako ng walang humpay ng babaeng Nyebe na yan. Kahit anong gawin ko, hindi siya mamamatay. Ngumisi si Luan. Siyempre hindi. Pareho kayong immortal. Wala ni isa sa inyo ang makakapatay sa isa't isa. Biro pa niyang idinagdag. Sa totoo lang, sa tingin ko ay nagkakasundo kayong dalawa ng maayos. May naisip ako. Bakit hindi mo siya isama sa Tungshu? Nang marinig iyon, nagliwanag sa tuwa ang Binibining Nyebe. Samantala, dumating si Luan sa Pu City. Sa isang tawag sa telepono, tiniyak niya sa kanyang ina. Ma, huwag kayong mag-alala sa akin. Babalik ako sa loob ng 1 buwan. Mag-enjoy lang kayo sa bakasyon niyo ni Papa. Naisip niya, hindi ko pa rin nahihirap ang espiritu ng apoy na nasagap ko kanina. Kaya ako umalis sa Kulam at pumunta sa Pu City dahil ang lungsod na ito ang may pinakamataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa daigdig. Mas madali ang paghihirap dito mamaya. Pumunta si Luochin upang siyasatin ang isang bahay. Ipinakita ng isang dalaga ang lugar at sinabi, "Sir, tingnan niyo po. Napakagandang bahay po nito." Ngumiti si Luan. Hindi na kailangang tumingin pa. Gusto ko na ito. Sabihin mo na ang presyo. Pipirmahan ko na ang kontrata ngayon. Nang akmang sasabihin na niya ang presyo. Sumingit ang isang lalaki, 50,000 kada buwan at kailangan mong magbayad ng 6 na buwan ng pauna, 300,000 lahat yon, dumilim ang ekspresyon ng babae. Bakit nandito si Chua? Anong ginagawa niya? Malamig na sabi ni Chua. So, uupahan mo ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Bulyo ng babae. Chow, anong ginagawa mo, sir? Huwag niyo pong seryosohin ang sinabi niya. Humarap siya kay Luchin. Ang totoong rente ay $100 kada buwan. 3 buwan lang po ang kailangan niyong bayaran ng pauna. Singit ni Chio. Baliw ka na ba? Magandang presyo na ang binibigay ko sa'yo. Bakit mo ibinibigay sa kanya ng ganoon kamura? Kung mananatili ka rito sa akin, dodoblehin ko ang bayad. Sagot ng babae. 1,000 beses ko nang sinabi sa'yo. Tigilan mo na ako. Nandito lang ako para popahan ang bahay na ito. Kapag nakahanap na ako ng mabuting tenant, aalis na ako. Kalmadong sabi ni Luan, ayusin niyo na lang ang problema niyo mamaya. Gusto ko ang bahay na ito. Sigaw ni Chua. Idiota. Hindi mo ba nakikita na may mahalaga akong pinag-uusapan dito? Nang walang salita, sinuntok siya ni Luan. Pumunta ako rito para umupo ng bahay. Huwag mo akong guluhin.
Galit na sumigaw si Chow, paano mo ako nagawang suntukin? Sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng buhay sa lungsod na ito. Sagot ni Luan, kalimutan mo na. Uupa na lang ako ng ibang bahay. Sinubukan siyang pakalmayan ng babae. Sir, huwag niyo pong seryosohin ang mga banta niya. Hindi na niya kayo guguluhin. Tumingin si Luan sa kanya at sinabi, narinig kong nandito ka lang dahil sa bahay na ito. At kapag naupahan na ito, babalik ka na sa lungsod mo. Sige, sabihin mo na ang presyo mo. Bibilhin ko na ngayon din. Pagkatapos bilhin ang bahay, umupo si Luan upang magsimulang maglinang. Nang simulan niyang hirapin ang kanyang enerhiya ng apoy, ang labis na intensidad nito ay bumura maging sa numero ng bahay. Naisip niya sa sarili, isa pa lang akong ikatlong antas na naglilinang. Gayunpaman, pinipilit kong hirapin ang makapangyarihang apoy na ito gamit ang aking katawan. Kahit na gumagamit ako ng teknik na diamond glass, labis ang pagkapagod ng aking katawan. Hindi ako dapat mawala ng kontrol sa apoy na ito. Kung ang aking katawan ay maglabas ng labis na enerhiya ng sabay-sabay, maaaring mawasak ang buong lungsod. Mayroon lamang isang ligtas na paraan upang dahan-dahan at direktang ilabas ang enerhiyang ito sa lupa. Bagamat maaaring pansamantalang uminit ang atmosfera. Habang sinisimulan ni Luchin na iPad-on ang kanyang enerhiya sa lupa, ang eksena ay lumipat sa isang kalapit na patio ng pagsasanay. Isang batang babae ang nakitang nagsasanay doon. Halatang nababagabag sa init, nagreklamo siya sa kanyang master, sinasabing labis siyang naiinitan. Kalmadong tinuruan siya ng kanyang master na linawin ang kanyang isipan at mag-focus ng maayos sa kanyang enerhiya habang nagsasanay. Frustrado pa rin, nagtanong ang babae, Master, hindi niyo ba iniisip na labis na nagbago ang panahon? Hindi kailanman ganito kainit sa ating lungsod, kahit na sa panahon ng tag-init, at dapat ay taglamig ngayon. Ang kanyang lola, na seryosong nagsalita sa kanya, ay nagpaalala, maliit ka pa, ikaw ang nag-iisang disipulo ng Yang Tianggang. Sa hinaharap, mamanahin mo ang kapangyarihang martial at pamumunuan mo ang buong mundo sa dami ng talentong taglay mo. Hindi imposible ang maging isang martial god. Ngunit tandaan mo, upang makamit iyon, kailangan mong magtrabaho ng labis. Ang maliliit na pagbabago sa klima tulad nito ay hindi dapat makaapekto sa iyong pagsasanay. Ngayon, magpatuloy ka. Nang gabing iyon, dumating si Kyowa malapit sa tahanan ni Luochen, kasama ang kanyang mga tauhan. Malamig niyang inutusan ang kanyang grupo. Makinig kayong mabuti. Kung may makita kayong sino man dito, patayin niyo agad. Huwag kayong maghintay ng utos ko. Sa loob-loob niya, nagngangalit sa galit si Kyowa. Hiniya ako ng bastardo na yan sa publiko. Ngayong gabi, lilipulin ko ang buong pamilya niya sa isang bagsak. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa kanyang mga tauhan, Mr. How, alin po ba ang bahay niya? Lahat po ng bahay sa kalye na ito ay magkakapareho ang itsura. Inis na bulyo ni Chio. Idiota, tingnan nyo lang ang mga numero ng bahay. Bakit nyo ako tinatanong? Hindi ko rin alam kung alin ang kanya, pero kung alin mang bahay ang may numerong nagsisimula sa 4, pasok tayo. Sumingit ang isa pang lalaki. Sir, walang number plate ang bahay na ito. Sunog na sunog. Pero yung bahay sa tabi nito, nagsisimula sa 4 ang numero nito. Tumango si Kyowa at sinabing, sige, aatakihin natin ang bahay na yon. Sa gayon, pumasok silang lahat. Nang magising si Little Yu, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Bamulong siya sa sarili na may pumasok. Samantala, ibinulong ni Chua sa kanyang mga tauhan na dahan-dahan at tahimik na pumasok, siguraduhing walang makakapansin sa kanila. Pero nang akmang susubukang nilang sumilip, lumitaw si Little Yu sa harap nila at mahigpit na nagtanong kung sino sila. Sinulyapan siya ni Chio at ngumisi. Sinabi niyang tiyak na kahanga-hanga ang batang target nila kung nakatira ito sa isang napakagandang babae. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang mga tauhan at sinabing, mga kapatid, tumama tayo sa jackpot. Huwag niyo saktan ang babae. Itali niyo lang siya. Gagawin niyo ang gusto niyo sa kanya mamaya. Humajekik ang mga miyembro ng Yan Tianggang at idinagdag, huwag niyo siyang patayin. Gawin niyo ang gusto niyo, pero panatilihin niyo siyang buhay. Humakbang pasulong ang isa sa mga lalaki, nanunuya habang sinasabing, matagal na rin akong hindi nakakita ng ganitong kagandahan. Babae,
Hindi ka makakaalis dito ngayong gabi. Pero bago pa siya makalapit, nagpakawala si Little Yu ng atake ng palad, na nagpabalik sa kanya. Nang hindi nag-aaksaya ng segundo, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake sa iba pang mga nanghihimasok, isa-isa silang natalo. Si Chiyo Hao na nanunood ng hindi makapaniwala ay naisip sa sarili, talaga bang natalo ang lahat ng tauhan ko? Parang hindi tama to. Tiyak na maling bahay ang napasukan ko. Naalala niyang ang babaeng dating nakatira rito ay lumipat sa lungsod mga 6 na buwan na ang nakalipas. Bumalik lang siya kamakailan para popahan ang kanyang bahay. Dahil doon, lahat ng halaman sa bahay niya ay natuyo, pero ang mga halaman dito ay mukhang sariwa at maayos na inaalagaan, na parang araw-araw itong dinidiligan. Bigla niyang naisip na malamang na maling bahay ang pinasok niya. Pagkatapos ay mahigpit na nagtanong si Little Yu, sabihin mo na agad, sino ang nagpadala sa inyo rito? Nag-atubili si Chiyo bago maingat na sumagot. Kung sasabihin naming nagkamali kami ng pasok, maniniwala ka ba sa amin? Nanlamig ang ekspresyon ni Little Uso, mas mababa ang mas mahigit. Nagbanta siya. Sabihin mo ang totoo o babaliin ko ang mga buto mo. Tingnan mo ang ginawa ko sa makapal na balat ng mga kasama mo. Inayos ko ang mga organo nila, pinalitan ko ang baga nila ng bato. Wala ni isa sa kanila ang may mahigit 6 na buwan ng itatagal ngayon. Kung gusto mo ng parehong kapalaran, magsinungaling ka pa, natataranta. Agad na umamin si Chua. Hindi, sasabihin ko na ang lahat. May isang lalaking bagong lipat sa bahay sa tabi. Siya ang nagbayad sa akin para patayin ka. Lumipat ang eksena sa Kin Island. Binati ni Kapitan Zo ang ancestor. Sa wakas ay nagtagumpay ka na. Matagal ka nang hindi lumalabas, pero ngayon ay nakapasok ka na sa ikalawang yugto ng paglilinang ng banal na kaharian. Umamin ang ancestor, sa totoo lang, labis na mahirap ang maglinang gamit ang panloob na enerhiya. Noong nakaraan, kayang baguhin ng mga tao ang panloob na enerhiya sa espiritual na enerhiya, pinapalakas ang kanilang katawan hanggang sa maging kasing tigas ng bakal hanggang sa marating ko ang yugtong iyon. Hindi ko ituturing ang aking sarili na ganap na. Tiniyak ni Kapitan Ju sa kanya. Master, naniniwala ako sa iyong kapangyarihan. Mararating mo ang antas na iyon sa lalong madaling panahon. Tumango ang ancestor at nagtanong, sige, sabihin mo sa akin, bakit ka nandito sa nakalipas na kalahating buwan? Karaniwan ay hindi ka bumibisita ng walang dahilan. Ipinaliwanag ni Kapitan Zo. Patay na si Broth Erulong. Matigas na tanong ng ancestor. At sino ang responsable? Sagot ni Kapitan Zo, isang binatang nagngangalang Luwuji, mga 20 taong gulang. Pinatay niya ang ating banal na naglilinang, si Zulong. Halatang inis ang ancestor. Isang batang lalaki. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Si Long ay isang talentadong naglilinang. Halos 100 taon siyang nagsanay upang maging isang martial god. Hindi pa niya iyon nararating. Si Long ay isang talentadong cultivator. Halos 100 taon siyang nagsanay upang maging isang martial god. Hindi pa niya ito nararating, ngunit nakumpleto na niya ang mahigit 50% ng kanyang cultivation. Paano siya mapapatay ng isang hamak na bata? Kalmadong sumagot si Kapitan Zu, Master, pakiusap, kumalma po kayo. Nakita ko po mismo gamit ang sarili kong mga mata. Hindi ko po kayo magagawang pagsinungalingan. Naisip ng ninuno, tama siya. Hindi niya ako magagawang pagsinungalingan sa aking harapan. Kung sinabi niya, kung gayon, totoo nga. Ngunit gayon pa man, isang bata ang pumatay kay Long. Imposible iyon. Siguro, ang batang ito ay hindi kung ano ang kanyang anyo. Marahil, isa siyang matandang lalaki na nag-anyong bata. Iyon ang magpapaliwanag nito. Pagkatapos, ipinahayag ng ninuno, ipadala ang utos. Naglalabas ako ng isang utos militar laban kay Luwuji. Ipaalam sa bawat miyembro ng ating angkan. Oras na para magkaisa. Patuloy niyang iniisip, wala akong pakialam kung sino siya. Kung naglakas loob siyang hamanin ang pamilya Zhu, sisiguraduhin kung mamamatay siya. 20 taon na ang nakalipas, nang tangkain kaming hamanin ng master ng Sky Dragon lists, pinawi namin ang buo nilang listahan. Sa pagkakataong ito rin, hindi maaaring manahimik. Samantala, naisip ni Kapitan Ju, Yuji, hindi ka na makakaligtas ngayon. Ipinagmayabang mong tinalo mo ako. Tingnan natin kung paano ka haharap sa ninuno.
Lumipat ang eksena kay Luchin, na nagsasanay sa loob ng kanyang patio. Malalim ang iniisip ni Luochin. Sabay kong pinagsasama ang paglinang ng Diamond Glass Body, Fire Spirit, at Heavenly Seeds. Ang pinagsamang epekto nito ay pambihira. Lahat ng labis na init at dumi ay sinisipsip ng binhi, kaya't puro at dalisay na kapangyarihan lamang ang aking nasisipsip. Patuloy niya, sa isang araw lamang, ganap ko nang napagkadalubhasaan ang Diamond Glass Body. Ngunit mabigat ang naging kapalit. Marami akong enerhiya na ubos at lubha akong pagod. Kung wala ako sa Poo City ngayon, hindi ko magagawang ipagpatuloy ang ganitong paglinang. Kamangha-mangha ang lugar na ito. Ang enerhiya dito ay napakalinis, parang noong sinaunang panahon. Sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang tahanan sina Little Yu at Chiyo Hao. Utos ni Little Yu, sabihin mo sa amin kung sino ang nag-upa sa iyo. Itinuro ni Chiyo Hao si Luchin. Siya iyon. Siya ang nag-utos. Tinitigan ni Little Yu si Luchin at malamig na sinabi. Mukha kang inosente, pero wala ka palang ibang ginawa kundi maging masama. Halos isang araw ka palang dito, inatake mo na agad ang mga kapitbahay mo. Naisip ni Chiyo Hao, ang tanga mo, dahil sa pinagkamali mo ang iyong nameplate. Napunta ako sa maling bahay, at ngayon, lahat ng mga kaibigan ko ay lumpo. Pero dinala ko ang babaeng ito para alagaan ka. May kapangyarihan siya, pero walang utak. Naniwala siya sa akin nang walang kahit anong ebidensya, at masyado siyang matigas ang ulo para pakinggan ang iyong panig ng kwento. Kalmadong sumagot si Luan, Miss, hindi ko po kayo kilala. Bakit niyo po ako inaakusahan? Biglang sumanghal si Little Yu, tumigil ka na sa pagpapanggap. Hindi mo pa nga kami kilala. Pinapunta mo kami para atakihin. Putulin mo ang dalawa mong kamay at umalis ka sa lungsod na ito. Hindi ka namin kailangan dito. Matatag na tumayo si Luan. Teka muna, hindi ko alam kung ano ang problema nyo, pero kung ako ang sinisisi nyo, dapat man lang muna kayong mag-imbestiga. Hindi kayo dapat basta-basta maniwala sa kung sino lang at sumugod sa bahay ko. Baka magsisi kayo sa huli. Biglang sumugod si Little Yu sa kanya, mukhang kailangan kong pilitin kang sabihin ang totoo. Sigaw niya, ngunit walang epekto ang kanyang atake. Walang kahirap-hirap itong nasipsip ng energy barrier ni Luchin. Napasinghap siya, isa kang Grandmaster. Sagot ni Lu. Chin, sinubukan kong makipag-usap ng maayos sa iyo, sinabi kong mag-imbestiga ka muna, pero tumanggi kang makinig. Ang ginawa mong iyon ay maaaring nakapatay sa kahit sinong normal na tao. Kung wala akong kapangyarihan, patay na ako ngayon. Bata ka pa, pero wala kang puso, at nararapat kang parusahan. Habang nagsasalita siya, tinamaan ni Luan si Little Yu ng isang malakas na atake, na lubusang sumire sa kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang master sa bahay at sinabing itigil agad ang laban. Pero nang panahong iyon, inatake na ni Luan si Little Yu. Nanlumo ang master habang pinapanood ang isang atake mula kay Luan na sumire sa kanyang cultivation. Hindi na siya makakapag-cultivate muli sa buong buhay niya. Galit na galit, ibinunyag ng master na siya lamang ang nag-iisang disipulo na kanyang tinanggap. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang sinanay. At sa isang galaw lamang, sinira ni Luan ang resulta ng maraming taon niyang paghihirap. Ipinamalas niya na kahit ano pa ang mangyari, papatayin niya si Luchin. Bigla, isang bugzo ng malakas na enerhiya ang nagsimulang sumire sa lugar. Natigilan si Kyoa, na pagtantong maaaring nakagalit siya ng isang napakapanganib na grupo. Ang kanilang lakas ay higit pa sa anumang kayang taglayin ng isang normal na tao. Napansin niya na kahit sa katandaan kung saan nahihirapan ng maglakad ang karamihan, ang matandang lalaking ito ay naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Pagkatapos, nagpakilala si Yang Tiangang. Sinabi niyang siya ang pinuno ng Saint Martial God Order. Ang nag-isa sa lahat ng martial gods sa ilalim ng isang utos. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakalaking kapangyarihan at awtoridad, hindi pa siya kailanman umaatake ng walang dahilan. Alam niyang ang kanyang galit ay maaaring humantong sa hindi maisip na pagkawasak. Ngunit malinaw na binaliwala ang kanyang kabaitan. Ipinahayag niya na pagkatapos ng maraming taon, si Luochin ang magiging unang tao na papatayin niya gamit ang sarili niyang mga kamay.
Nagpakawala siyang Tianggang ng isang malakas na atake na nakabatay sa enerhiya at napagtanto ni Lu Qin na ang matandang lalaki ay ginagawang espiritual na enerhiya ang kanyang panloob na enerhiya. Kinailangan aminin ni Luan na sa pamantayan ng Earth, ang lalaki ay hindi kapani-paniwalang may kakayahan. Tinuyan niyang Tianggang si Luo Qin, tinawag itong isang hamak na Grandmaster at tinanong kung talagang iniisip nitong mapipigilan ng kanyang barrier ang atake. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ginamit ni Luan ang kanyang barrier upang harangin ang atake. Ngumisi si Lu Qin at nagtanong, "Matanda, may sinasabi ka ba kanina? Bakit hindi nabasag ng atake mo ang barrier ko?" Natigilan siyang Tianggang. Hindi siya makapaniwala. Sa buong mundo ng martial arts, iilan lamang ang makakaharang sa kanyang mga atake, at ginawa lang ito ng batang ito. Inamin niyang si Luo Qin ay isang kamangha-manghang kalaban. Ngunit malamig na sumagot si Luan na ibinigay ang kakayahan niyang, hindi man lang ito karapat-dapat tawaging kanyang kalaban. Sa pinakamahusay, maituturing niyang ang kanyang sarili bilang isang laruan, isang bagay na maaaring paglibangan ng immortal na emperador na si Lu Wuji ng ilang sandali. At kahit ang maging laruan niya ay isang pribilehiyo. Galit na galit siyang Tianggang. Sinabi niyang sa kanyang 200 taong buhay, nakipaglaban na siya sa hindi mabilang na mga mandirigma at marami na siyang napatay. Nakakita na siya ng mga arroganteng tao noon. Ngunit walang katulad ni Luan. Sinabi niyang si Luan ang unang tumawag sa kanya na isang laruan. Aniya, bata, halatang wala ka pang nakikita sa mundo. Ngunit sumagot si Luan na kung talagang nakita na niyang ang mundo, hindi siya magpapakabaliw ng ganoon. Tinanong niya kung talagang iniisip niyang na siya ay isang malaking bagay dahil lamang nakapatay siya ng ilang tao. Sinabi ni Luan na napakarami na niyang napatay sa buhay niya kaya hindi na niya maalala ang bilang. Nagbiro pa siyang marahil kasing dami na ng bilang ng mga numero sa telepono niyang ang kanyang napatay. Galit na galit siyang Tianggang. Sinabi niyang si Luan ay hindi lamang arrogant, kundi isang ganap na huwad. Hula niya na wala pang 20 taong gulang si Luan. At gayunpaman, nagmamayabang ito na parang isang veteranong mandirigma. Ipinahayag niya na kung may isang tulad ni Luan sa mundo ng martial arts, siguradong narinig na siya ng lahat. Idinagdag niya na okay lang ang mangarap, ngunit ang paniwalaan ang mga pangarap na iyon bilang katotohanan ay isang mapanganib na ilusyon. At ngayon, sa pamamagitan ng pagpatay kay Lu Qin, aalisin niya sa mundo ang isang ganoong ilusyon. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang atake ng palad, na pumuno sa buong bahay ng usok at pagkawasak. Nang hamupa ang alikabok, napagtanto niyang Tianggang, inamin niyang talagang pambihira ang bata. Matagal na rin mula nang humarap siya sa isang kalaban na karapat-dapat niyang gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang atake. Kung nabuhay pa ng kaunti ang bata, maaaring naging isang master na katulad niya ito. Ngunit sinabi niya, ang mga bata ngayon ay walang kontrol sa kanilang mga dila, at wala siyang ibang pagpipilian kundi patahimikin ito. Sa sandaling iyon, nagmamadaling sumigaw si Chao, Grandmaster, tumingin po kayo sa likod niyo. Nang lumingon si Yong Tan, lubha siyang nagulat. Bulalas ni Yang Taiyan sa hindi makapaniwala, nagtataka kung paano pa buhay si Luan. Ipinilit niyang ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang atake. Imposibleng nakaligtas si Luan dito. Ngunit tumawa lamang si Luan at nagtanong, atake pala iyon. Mas parang kilati lang sa likod ko. Pinaalalahanan niya si Yang Taiyan na sinabi na niya rito. Wala itong iba kundi isang laruan na maaaring paglaruan, isang taong walang tunay na banta. May panunuyapang idinagdag si Luan na hindi pa rin naniniwala si Yong Taiyan sa kanyang mga salita. Kahit ngayon, binalaan niya si Yong Taiyan na inuulit nito ang parehong pagkakamali at ipinahayag na hindi siya kailanman nagbibigay ng higit sa isang pagkakataon para magkamali. Si Yang Taiyan na natatarante ay naisip sa sarili na si Luan ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang Grandmaster. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Yong Taiyan na hindi nagbubulungan si Luan. Talagang hindi siya nito katapat. Ikinalungkot niyang nawala na ang cultivation ng kanyang disipulo at natakot na ang pagpapatuloy ng laban ay haantong sa kanilang dalawang kamatayan. Sa sandaling iyon, si Little Yu, na nagkamalay, ay nagmasid sa sitwasyon. Napagtanto niyang dumating na ang kanyang master at naisip sa sarili na kahit mukhang makapangyarihan ang bata kanina, wala ito kumpara sa kanyang master. Inaasahan pa nga niyang mapanood itong mamatay.
Habang lumalala ang sitwasyon, lumuhad si Yang Tian at nagmakaawa, Grandmaster, patawarin niyo po ang handgal na batang ito. Kung palalayain niyo kami, habang buhay kaming magpapasalamat sa inyong kabaitan. Si Lilo, na natigilan dito, ay bumulalas, Master, ano pong ginagawa niyo? Ang eksena ay lumipat pagkatapos ng kalahating buwan, si Shan Juntian ay nag-uulat sa Sword God. Ipinabatid niya rito ang ginawa ni Luji sa kanila. Sumagot ang Sword God, sinasabing alam na niya ito. Ipinaliwanag niya na ilang araw na ang nakalipas, naglabas ang pamilya Zhou ng bounty kay Luji at nagtipon ng ilang martial gods upang puksain ito. Hula niya na hindi na magtatagal si Luji at tinanong kung bakit pa siya pinuntahan ni Shan Juntian. Walang katuturan. Sumingit si Shan Juntian, sumasang-ayon na bata pa si Luji, ngunit nagbabala na hindi ito dapat maliitin. Inamin niyang nagkamali na siyang minsan na balewalain ito at hindi na niya uulitin. Ibinahagi niya na minsan nang tinalo ni Luji ang dalawang divine level cultivators ng sabay. Hindi pa batid ang kanyang kapangyarihan at maaaring napakalaki nito. Idinagdag niya na winasak ni Luji ang pamilya Shon at kakaunti na lamang ang natitirang buhay. Natatakot siyang baka hindi na sila makalagpas sa krisis nang hindi nababawi ang negosyo ng kanilang pamilya. Mawawala na ang lahat ng pag-asa. Nag-alok siya ng isang kasunduan. Kung papatayin ng Sword God si Luji at tutulungan siyang mabawi ang negosyo, ibibigay niya ang 70% nito sa Sword God. Bukod pa rito, si Luji rin ang nagmamay-ari ng isang malaking negosyo na may iwanang walang tagapagmana kapag namatay siya. Iminungkahi ni Shan Juntian na hatiin din ang negosyong iyon ng 50 hanggang 50. Tumanggo ang Sword God at sumang-ayon sa kasunduan. Tapos na, aniya, na pinapaalis si Shan Juntian. Habang palabas si Shan Juntian, bumulong siya sa kanyang sarili. Luchin, ngayon makakapaghiganti na ako sa wakas. Niloko mo kami sa pagpapalit ng iyong pangalan, at ngayon ang pamilya ko ay naghihirap sa pamamalimos, patuloy niya. Anumang kahihiyan ang dinanas namin, mas masahol pa ang iyong mararanasan. At pagkatapos mong halos mamatay sa harap ng Sword God, labis naming ikatutuwa iyon. Lumipat ang eksena kay Suong Chao, na nasa isang tawag. Tanong niya, Mr. Luan, nasaan ka? Akala ko dapat mong malaman ito. Nararamdaman kong tungkulin kong ipaalam sa iyo. Kalmadong sumagot si Luan, oo, alam ko na. Ang utos ay inilabas noong 1 linggo, ngunit wala pang umaatake sa akin. Huwag kang mag-alala. Ipinaliwanag ni Suling Chao na ang pagkaantala ay dahil nagtitipon ng puwersa ang pamilya Zhou. Ibinunyag niyang nagtipon sila ng 5 martial gods at hayagang nagdeklara ng digmaan laban kay Lu Chen. Gayunpaman, nagbabala siya na hindi sila ang tunay na banta. Ito ay nanggagaling sa kabilang ibayo ng karagatan. Ang tusong si Zhu Chan ay may malalakas na internasyonal na koneksyon at inupahan ang number 1 assassin ng Europe, ang Diyosa ng Kamatayan. Wala pa siyang talo sa kahit anong laban at ngayon ay patungo na sa Chin Island kung saan nagtitipon ang lahat. Hindi pa sila umaatake, ngunit kapag ginawa nila ito, magiging nakamamatay ito. Kaya kita tinawagan upang himukin kang sumali agad sa aming hukbo. Ginagarantiya kung walang sino man ang maglalakas loob na humawak sa iyo kapag nasa ilalim ka na ng aming proteksyon. Kumpiyansang sumagot si Lu Chin, hindi ako nag-aalala sa mga martial gods o assassins. Gaano man sila kahirap sumubok, hindi nila ako masasaktan. Naniniwala ka sa akin mula pa noong una. Ling Chao, magtiwala ka sa akin, haharapin ko sila sa takdang panahon. Si Suling Chiao, na nag-aalala pa rin, ay nagtanong, sabihin mo man lang sa akin kung nasaan ka. Maaari akong magpadala ng ilang makapangyarihang Grandmaster para protektahan ka. Sumagot si Luo Chin, padalhan mo sila sa Chin Island. Pupunta ako mismo roon para harapin ang pamilya Zhou at ang mga martial gods. Lumipat ang eksena sa Qin Island. Nakitang nagbibigay ng briefing si Kapitan Zhou sa lahat. Ipinabatid niya sa grupo, Ninuno, dumating na po ang lahat ng martial gods na ipinatawag natin. Natuklasan na rin po natin ang pinagtataguan ni Luji. Nasa Po City siya nitong nakaraang buwan. Kung ibibigay niyo po ang utos, sisalakay tayo bago magtanghalian. Tanong ng Ninuno, kumusta ang pinuno ng ating martial order? May balita na ba sa kanya? Kung narito siya, garantisado ang ating tagumpay. Sumagot si Kapitan Zhou,
Noong huli po namin siyang nakontak sa pamamagitan ng mensahero, sumagot po siya. Ngunit pagkatapos noon, nawalan na po kami ng komunikasyon. Nasa parehong lungsod po siya ni Luigi. Tumango ang ninuno at sinabing, huwag kayong mag-alala. Magkikita na lang tayo sa kanya sa Poo City. Siguro iniisip niyang hindi pa kailangang pumunta, ngunit kapag nagsimula na ang laban, sasali na siya. At kahit hindi siya samipot, ang 5 martial gods pa lang ay sobra na para pabagsakin ang isang tao. Sumagot si Kapitan Zo, nauunawaan po. Ninuno, dadalhin ko po ang lahat ng martial gods at pupunta na po kami sa Poo City. Sa sandaling iyon, ilang lalaki ang tumatakbo papalapit sa kanila, halatang natataranta. Isa sa kanila ang nagulat, Sir, may problema po. Sumimangot si Kapitan Zo, anong nangyayari? Bakit kayo ganyan katarantado? Sumagot ang lalaki, isang nag-iisang mandirigma ang sumalakay sa ating isla. 10 Grandmaster namin ang sumubok na pigilan siya, ngunit nabigo sila. Gulat na gulat si Kapitan Ju. Sino kaya ang posibleng maging ganoon kalakas? Mga inutil kayo. Hindi ba kayo nakasagupa ng isang taong lubhang mapanganib? Kinakabahang sumagot ang lalaki, hindi po, sir, wala po kaming sinagupa. Sinabi po ng mandirigmang iyon na ang pangalan niya ay Luigi.